Good morning mga katribu and welcome to another episode of Straight Talk with Daily Tribune. I am Comfy Manalo. Joining us today is Commission on Population and Development Executive Director to talk about the impact of the pandemic on the Philippines population, growth, and the importance of family planning to economic growth. Good morning. Let us all welcome Yusek Juan Antonio Perez. Good morning po, Undersecretary Perez. Magandang umaga at masayang pamilya sa iyo, Comfy, para sa healthy Pilipinas. Maraming salamat din po at magandang umaga. Ako very curious ako dito sa ating population, lalo 'di ba nagkaroon tayo ng pandemic last year. Hanggang ngayon ongoing pa. At Yes. nagkaroon tayo ng several surges ng COVID-19, no. And unfortunately meron tayong mga kababayan na hindi ipinalad na nakasurvive. Pero yun nga, life will go on Yes. Life will always find a way to survive, and yun nga, resiliency natin bilang mga tao. We will always repopulate the world that we live in. Pero mas interesado ako sa teenage pregnancy, na kung ano yung epekto ng pandemic sa kasi nung umpisa ng pandemic, may mga nagsasabi na tumaas tataas yung teenage pregnancies dahil nga walang ginagawa yung mga tao, nasa bahay lang. Pero meron namang ibang mga studies na nagpasabi na bumaba. So para malinawan tayo dyan sa mga issue na yan, ay sasagutin lahat ng mga katanungan natin ni Yusek Perez. So, first question po, sir. How have you been in this pandemic personally and work-wise? Ano yung mga naging challenges sa inyo? Well, kami sa Commission on Population and Development, we have national office and 16 regional offices. Lahat naman ay patuloy ang trabaho throughout the period ng pandemic. And even up to now, it is in the difficult areas na meron kaming mga work from home arrangement with people also going to work. No? Ang mahalaga sa amin sa POPCOM, because we are a health agency, we are also in the field. Yung mga kasama namin are actually very active in distributing materials and commodities pagdating sa family planning sa mga local government unit. Kasi ang nangyayari, DOH buys itong mga pills, condoms, IUD, injectable, implant, and nililipat sa mga warehouse ng POPCOM and ng POPCOM na regional warehouses and mga storerooms. Doon nang gagaling lahat ng supplies ng family planning para sa local government unit. So, syempre nakaharap yung mga field people namin sa problema na mahirap mag-ikot pagka maraming mga quarantine at iba pa. Pero we have been able to cope. And actually, nung early days ng pandemic, alam namin magkakaroon ng disruption sa delivery ng family planning commodities sa mga nagpa-family planning. No? At hindi konti yung gumagamit ng family planning sa Pilipinas. Last year, we started with 7.6 million women and men using family planning. Kailangan nila ng commodities. So kami ng DOH nakiusap sa local government na kung hindi makapunta yung mga pasyente ng family planning sa clinic o sa barangay health station, ang mga health worker, population worker, social worker, sila yung nag-ikot ng bahay-bahay. Tapos binigay nila yung 3-month supply ng pills, mga condom, kung ano man kailangan to maintain the family planning effort. Kasi kami at yung mga ibang researcher, na bahala kami na kung ang pandemic as early as nung April, May, nakikita namin malaki ang epekto sa disruption sa social activity ng mga tao. Sabi namin, maraming mga anak niyan dahil hindi magkakatotoo yung pag-deliver ng family planning services. But we were pleasantly surprised by local governments, no? Na very active sa pag-cover ng family planning needs. Actually, from 7.6 million family planning users at the beginning of 2020, umabot pa ng 8 million at the end of
2020. So, malaki talaga ang ginawa ng local governments, mga regional office ng POPCOM at DOH para hindi mangyari yung kakulangan sa family planning. At bunga nito, hindi nagkaroon ng shortage at inaasahan namin na hindi ganun kalaki yung magiging impact ng pandemic pagdating sa dagdag na panganganak. Kaya yun yung pasasalamat naming malaki sa local government, mga volunteer, DOH at POPCOM workers in the field. So, maganda naman pong balita no, na dumarami pala yung lumalaking awareness sa mga Pilipino na mag-family planning. In fact, nagkaroon during the pandemic, surprisingly tumaas yung number of families that are planning their family. So, ngayon napag-usapan naman natin ang Population Commission. How did the commission view yung impact ng pandemic sa paglaki ng populasyon ng bansa? Well, kami sa commission with the Philippine Statistics Authority, tinitingnan namin lagi yung population growth and mahalaga na makita sa mga census at nagkaroon tayo ng census last year kung kumusta na ba ang paglaki ng population. Pero hindi lang yung bilang ng Pilipino. Ang mahalaga kasi para sa amin, yung fertility rate. Kung ilan ba yung nagiging anak ng isang babaeng Pilipino sa kanyang lifetime. Yung reproductive lifetime ay between 15 to 49 years old, nanganganak. No? Siyempre karamihan nanganganak between 25 to 35. No? So, yun yung binabantayan namin. At batay sa datos, ang huling pagtansya ng fertility ay 2.7 per woman. Ibig sabihin, halos 3 anak ang bawat babae. Nakikita namin anong kapasidad ng isang pamilya para suportahan ng mga anak. Ang batay sa mga ekonomista, ang income ng isang magulang ay sapat lamang kadalasan para suportahan ang sarili at isang anak. Kaya kung 2 o higit pa yung anak mo, magkakaroon ka ng pagkukulang. Kung nasa minimum wage ka lang o yung average na income na hindi gaanong malayo sa minimum wage, kailangan 2 pa yung magtrabaho para masuportahan, maayos ang kabuhayan, yung pagkain, sapat. So, alam namin na yung mga couples ay very conscious dito. Alam nila kung magkaroon pa sila ng isa pang anak, ay mauubos o mababawasan yung kanilang ipon. Kung may ipon sila, kaya ang bawat bagong anak nakakaapekto sa ekonomiya ng isang household. Yun doon kami tumutulong talaga na yung mga household, mga kabahayang Pilipino na normal, ayaw nila magkaroon ng krisis sa kanilang pagkain o ekonomiya na dulot ng hindi planadong pagbubuntis. No? So, hindi kami namimilit sa mga pamilya. Yung gustong magplano, yun lang ang tinutulungan namin. At karamihan sa mag-asawang Pilipino gusto lamang ng 2 anak. Yung mga babae pala yun. Yung mga lalaki, kuminsan, 3, 4 yung gusto. But nasa kanilang pag-uusap yan. Pero alam ko naman, hindi ko alam kung matriarchal society tayo, no, to some extent, na hopefully nasusunod yung kababaihan. Dahil sila naman yung nagdadaan, sila may karanasan. May kasabihan nga our body, our choice, no? Katawan ng babae yan, it's her body autonomy, her right to decide kung ano mangyayari sa katawan niya. Of course, napapag-usapan niya bilang mag-asawa. So nakikita namin, karamihan ng kababaihan gusto lang talaga 2 anak. At doon kami tumutulong with the help, particularly with local governments and mga ibang civil society organization. Nagtutulungan kami para ma-achieve yung desire ng mga couple sa atin na 2 o ilan mang anak ang kaya. Hindi naman kami nagagalit kung maraming anak yung gusto, no? Kasi yun naman ang voluntary ang family planning program natin.
Yung nabanggit nyo kanina, no, na isa sa mga programa nyo, you distribute commodities sa family planning commodities tulad ng mga IUDs, pills, and siguro condoms. No? And of course, pero there's a big need to increase yung awareness and consciousness sa mga mag-asawa, lalong-lalo na sa majority ng mga Pilipino. Ano tayo, diba? Majority sa atin, minimum wage earner na ang capacity lang ng ganyang income para hindi maging cyclic yung kahirapan o yung poverty, isang anak lang dapat pero meron tayong discrepancy sa pananaw ng lalaki at babae. Ang lalaki, sabi nyo, hanggang 4 ang gusto, lalo hanggang di pa nakakalaro ng anak na lalaki. No? Pinipilit yan eh. Yun, isa At yun. yung babae naman, hanggang 2 lang. So how do you reconcile that? Ano yung programa ng Population Commission para ma-reconcile yung ganong consciousness, yung mindset ng lalaki at babae bilang couple na ito yung capacity mo, ito yung income mo, ito lang kaya mong buhayin para hindi magpatuloy yung kahirapan na hindi maging cycle yan. At ito na yung katawan ng babae, respetuhin mo, gusto niya 2 lang, ikaw gusto mo 4 o mahigit pa. Yes. Alam mo, yung programa namin dyan ay nakalagay doon sa RH Law. Yung title talaga nun, Responsible Parenthood and Reproductive Health Law. Yung sinasabi mo, yun yung responsible parenthood na part. At yun yung unang pinag-uusapan namin. Pagka may mag-asawa o may isa sa couple na nagpupunta sa clinic para magtanong tungkol sa family planning. So una, they have to realize anong sitwasyon nila at anong kakayahan nila bilang magulang para sa anak nila. So it is a decision that the couple must make. Pero meron na kaming programa na kasi alam natin na yung ibang kababaihan dyan sinasabi, ba't ba yung babae lagi yung kinakausap nyo? So kinakausap namin yung mga lalaki rin. Meron kaming programa Katropa, kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya. So dito, yung mga lalaki lang kinakausap namin at pinapakita namin yung role nila sa pamilya bilang magulang, bilang kapartner ng kanilang asawa, at yung kanilang maiko-conduct sa ikabubuti ng pamilya nila. And dahil panay lalaki ito, siyempre, kayang pag-usapan yung mga bagay na hindi nila tatanungin pag nandyan yung ibang mga babae. Pinag-uusapan namin dyan ang family planning, responsible parenthood sa kanila. At grupo-grupo yan, mga grupo ng tricycle driver, grupo ng mga kapulisan, grupo ng mga sundalo, no? Sa iba't ibang komunidad. Na-realize nila yung role nila. Kaya nakikita namin, may mga kausap kaming mga mayor na very proud yan sa kanilang role. Si Mayor Richard Gomez sa Ormoc, no? Very conscious sa role niya sa Katropa bilang ama ng bayan niya sa Ormoc. No? Yung mga ganong mayor, we're very proud of them na nakakasama namin sa Katropa. So how's the response ng programang to, particular yung Katropa, no? Yung sa effectiveness ng kampanya ng POPCOM sa population control ba kung matatawag man yan? Na control. Ay, hindi namin tinatawag control, no? Kasi may pag-control, ibig sabihin sinasabihan mo yung tao hanggang diyan ka lang. Since 1994, nagkaroon tayo ng International Conference on Population and Development. Pinag-usapan noon, walang pilitan, walang target pagdating sa kung ilan yung anak. At naniniwala tayo ron. So dito sa Pilipinas, we talk about yung itong responsible parenthood and family planning as a right, no? Karapatan ng mga magulang na magkaroon ng family planning method at matulungan sila ng gobyerno at humingi ng tulong sa gobyerno. Kaya yun ang direksyon ng aming programa. We call it Philippine Population Management Program, pero binago na namin yung pangalan dahil noong 2019 nag-issue si President Duterte ng Executive Order 71, binago yung pangalan namin. Sabi niya, kami na ay isang Commission on Population and Development.
So yung aming overall plan for the country, it's now called the Philippine Population Development Program. Diyan nakapasok yung family planning, itong katropa, yung pagtugon namin sa adolescent pregnancy, at yung overall population development ng bansa. So nabanggit na yun, no, nabanggit nyo na yung adolescent pregnancy. Pag-usapan natin yan. Yes. Teenage pregnancy. Kumusta yung yung statistics ng teenage pregnancy during the pandemic? Kasi there were initially, 'di ba, there were fears na baka tumaas yan because of the pandemic, na nasa bahay lang sila. Pero ano po ba yung actual na nangyari ngayong 2 years na tayo sa pandemic? Kumusta yung ating statistics on teenage pregnancy? Well, ang malinaw na statistics are still yung before the pandemic, yung up to 2019. Pero itong trend na to, nakikita namin na magpapatuloy pa rin kahit sa panahon ng pandemya. Dahil ang bagay na ito ay hindi naman tinatago talaga ito eh. So it's a matter na hindi talaga natin malalaman until lumabas ang statistics. At saka yung nakikita namin, yung kabataan, dahil sa Supreme Court decision, wala silang access sa family planning. Kaya marami dyan sa mga kabataan na yan, nagli-live-in na. So yung mga nagli-live-in na hindi nakakakuha ng family planning services na kabataan, ang potential sa kanila ay magkaroon ng pangalawang anak pa habang teenager sila. So yun yung gusto naming aksyonan talaga. So before 2020, nakikita na namin medyo bumaba yung bilang ng teen pregnancy dahil sa kampanya rin ng gobyerno at sa kampanya rin ng media. Malaking bagay yung napapag-usapan sa media ang teen pregnancy. So slightly bumaba doon sa 15 to 19 years old. Pero yung 10 to 14 years old, maraming nabubuntis na 10 to 14 years old, pataas at dumoble pa. Kung ikumpara mo, ihambing mo sa 2008 data, 1,100 ang nanganganak taon-taon. Bigla nung 2019, 2,250 na sila, nagdoble. At ang ibig sabihin yan, 7 kabataang 10 to 14 years old ang nanganganak araw-araw sa Pilipinas. And sila pa yung pataas ang bilang. Overall, ang menor de edad na nanganganak sa Pilipinas is around 60,000. No, yung mga menor de edad below 18. And pagka idagdag mo pa yung menor de edad na may pamilya na, hindi buntis pero may pamilya na sila, 100,000 yan. So, there are 160,000 families in this country at any given time na ang lead ay ang namumuno ay isang menor de edad. Isang nanay na below 18. Dahil hindi sila pwedeng pakasal. Nandiyan naman yung mga nagli-live-in, no? Pero still, sa legal, kuminsan hindi sila kinikilala ng ating mga programa dahil hindi pa formal yung pagiging pamilya nila. Kuminsan hindi sila nabibilang sa ayuda dahil nakatira pa sila sa loob ng kanilang pamilya ng magulang nila, no? So yung health services maaaring hindi mabigay sa kanila. Kaya malaking bagay na nung last year pa ang Commission on Population and Development ay naglabas ng executive order na draft para sa Pangulo. Actually, noong 2018 pa, sinabi ng Pangulong Duterte na mag-summit nga kayo, DepEd, DOH, NEDA, PAPCOM, pag-usapan niyo ang teen pregnancy. 2018 pa yon. Kaya noong 2019, nag-draft na kami ng executive order and ngayong June this year, dahil nakikita yung urgency ng situation, naglabas na Executive Order 141 ang Pangulo. At dito, sinabi na kailangan ng comprehensive action plan. Kailangan ng kumilos ang lahat ng ahensya ng gobyerno. So, dito na namin binubuo
with different agencies of government, National Youth Commission, yung DSWD, which is the head of the Human Development and Poverty Reduction. Nakaugnay sa poverty reduction ang pag-address ng teen pregnancy. So hindi siya mahihiwalay sa economic development natin. Hindi ito issue ng pangkalusugan lang. Issue ito ng kabutihan din ng ating pamayanan. At ekonomiya siguro. Ginagawa namin yung plano ngayon, ipe-present namin sa cabinet anytime now. And then i-implement na ng gobyerno yan. Yung nabanggit niyo yung comprehensive plan on program on teen pregnancy ng interagency initiative. Pero nabanggit niyo rin kanina na during before we started na yung majority ng teen pregnancy ay nangyayari sa bahay nung titirahan ng mga magulang kasi syempre, di ba, wala yung mga magulang nila. Pag wala, ay, libre ako, tatawagan yung boyfriend o yung girlfriend, papupunta sa bahay at doon magkakagawa ng milagro. So, paano natin i-address yung ganong suliranin na sa loob ng bahay nangyayari? Wala tayong access doon eh. Yeah, actually, ganito yung namin eh. Ang approach namin is to, and ito yung nasa batas na rin sa RPRH law, is to empower the young people. No? Yung tinatawag na comprehensive sexuality education ay ginawa ng bahagi ng ating curriculum ng DepEd. Siyempre, nagsisimula pa lang. Actually, nagsimula nung kalagatnaan ng pandemya eh. Noong October 2020. So, year pa lang itong comprehensive sexuality education at limitado pa lang sa ilang lugar. Pero alam ko, kahit tatlong region lang kasi ang inuuna ng DepEd eh. Pero lahat ng ibang region, alam ko kahit paano gumagawa ng effort dahil nakikita nila yung kahalagahan ng comprehensive sexuality education. Ito yung unang preventive measure. At within the schools, nagde-develop din kami ng tinatawag na peer educator. Sino bang pakikinggan ng kabataan kundi yung kapwa kabataan? Survey after survey has shown na yung mga magulang kimi sa pag-uusap sa kanilang mga kabataan. Mga 10% lang ang willing makipag-usap about sexuality. So kaya saan nagpupunta yung saan nanggagaling yung information sa kabataan? Galing sa kapwa kabataan. Pero meron din kaming effort sa mga magulang. Meron kaming mga programa katulad ng Konektado Tayo, no? Meron kaming programang, ewan ko kung nakikita ito, Konektado Tayo para sa mga magulang, no? Yung mga magulang at yung mga anak nila ay pwedeng mag-usap through itong mechanism na to. Kaya yung mga magulang kasi sa feeling nila, kulang sila ng information. So ito ay isang website kung saan sila makakapunta para sa magulang ng mga kabataang Pilipino. So itong mga gantong effort sa tulong-tulong ng DOH, ng POPCOM, ibang mga foreign assistance projects ay nagsisimula na talaga at lalong lalapad, lalong lalawig pag ma-approve na itong comprehensive action plan for teen pregnancy. And we hope ma-address itong itong bagay na to sa panahong kahit may pandemya. Nabanggit nyo kayo na yung issue ng population growth o population management, hindi lang issue ng pangkalusugan, kundi issue ng ekonomiya. So, Yes. pero ano yung ano ba yung impact ng populasyon sa pamasa ekonomiya? Pero bago gisagutin 'yan, magko-commercial break muna tayo. Botomoto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Magandang araw mga katribo! Narito na ang mga makakasama nyo tuwing umaga sa programang Gising Na. Roy Pelovelo, Comfy Manalo, Atty. Lia Badillo Crisostomo, Vernon Velasco, Kim Sancha at Jerk Balagtas.
Abangan ang programang Gising Na mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Facebook page ng Daily Tribune. Ilabas ng mainit na kape at samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Sama-sama natin alamin ang mga natatagong istorya sa mga latest na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Simulan natin ang bawat umaga with good vibes sa mga informative and recreational segments ng aming programa. Maaari niyo rin ibahagi sa amin ang inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube. Makichika na rin sa latest showbiz happenings, mga katribo. Kaya naman, magkita-kita po tayo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at magsama-sama po tayo sa Gising Na! Botomoto Halalan 2022, the Daily Tribune special coverage. And we're back. You're still watching Straight Talk with Daily Tribune. Still joining us is Undersecretary Juan Antonio Perez of the Population Commission. Yuse, kanina, no, before we took a break, we left a question about yung impact ng populasyon sa ating ekonomiya na hindi lang siya isyung pangkalusugan, kundi issue na ng ekonomiya pangkalahatan dahil sa pag marami populasyon, malaki populasyon mo, of course, kumakain ito ng mga national resources, etc. So, ano po ba yung impact ng population growth sa ating overall economy? Ganito ang nakikita namin. Alam mo, maraming bansa sa kapaligiran natin dito sa Asia na nag-take off ang economy. Noong panahon na bumaba yung population, yung fertility nila. Number one example dito yung Japan. Noong 1980s, ang fertility nila ay bumaba to around 2.1, no? And nag-take off yung economy nila. Naging isang mayamang bansa sila. Pero tingnan natin yung isa pang bansang malapit, Korea. Noong 1990s, 1980s, yung fertility nila bumaba rin. Nagkaroon ng improvement yung kanilang ekonomiya. At siyempre, yung ating tinatawag namin na twin country, Thailand. Ang Thailand at Philippines noong 1969 ay pareho yung bilang ng populasyon. No? Ang bilang Thailand was actually a little higher. Pero ang Thailand nag-pursue ng very strong policy on family planning, population management. Kaya ang Thailand today has a population of around 67 million. Pareho tayo noon na 35 million noong 1969. Pero bakit ang Thailand ay umabot ng 50 years after 67 million pa rin sila? Tayo, 109 million na tayo. No? So parang may nadagdag na isang bansa sa Pilipinas, kumbaga sa population. No? And ang impact nito ay yung ating mga pamilyang Pilipino dahil mataas ang fertility, hindi nakaka-recover ang mga household natin. Ang household hindi nagkakaroon ng savings. Ang gobyerno naglalaan ng palaking budget para sa eskwelahan, para sa mga ospital, para sa iba pang infrastruktura at hindi nakokontrol ang kahirapan ng ating mga kababayan. So, ang Thailand nagkaroon ng turnaround noong 1990-2000, na-achieve nila yung fertility rate na 2.1. Tayo, umasa tayo na sana by 2000 maabot din yun. Pero ano nangyari? Noong 2000, ang Philippines ay may fertility rate na 3.3. Tatlo o higit pang anak sa bawat pamilya, habang ang Thailand, 2 na lang yung anak ng bawat pamilya dahil sa kanilang patuloy na programa. So ang tawag dito ay demographic dividend. Ang mga bansa ay umaasam na umabot sa ganitong punto na yung fertility nila ay bumaba, ang mortality, ang bilang ng mga namamatay na sanggol in particular ay bumaba dahil maganda yung health system. Magkakaroon ng savings ang gobyerno para ilaan sa ibang infrastruktura ang mga pamilyang Pilipino dahil
mas maliit ang gastusin, 2 anak, makaka-invest sila sa mas mabuting pagkain, sa maayos na edukasyon ng kanilang mga anak, at yung mga magulang nagkakaroon ng savings para sa pagtanda nila. At nai-invest pa ito sa ekonomiya ng mga magulang. So, yung ganitong tanawin ay inaasahan pa rin natin. Although we will be around 25 years late sa Thailand. Sabi ko nga, ang Thailand naabot ito noong 2000. Tayo, kahit sabay tayo sa Thailand, noong 1969, maaabot lamang ito sa 2025. Pero ang nangyari sa atin, unti-unting bumababa yung fertility rate. No? Sabi ko nga, 2.1 sana by 2025 para pareho na tayo ng Thailand. Pero sa ngayon, batay sa statistics ng Philippine Statistics Authority, nasa 2.5 na tayo. Malapit na tayo sa 2.1 children per family. Ngayon, ang nangyari last year, bumaba yung ating population, yung registered births. And palagay ko, bumaba rin ang ating population growth. Last year, dahil we grew by only 1.5 million last year. And after doing all the calculations, malamang nasa 1% or a little higher ang population growth natin. So, ngayong last year, mababa. This year, palagay ko, patuloy na mababa yan. Dahil nung first quarter this year, nakita namin ang nanganak lamang 268,000. Ibig sabihin, mga 1.1 million kung tuloy-tuloy yung trend, no? So this year, maaring mas mababa pa kaysa last year. That means actually that may konting breathing space tayo. Pero dahil ito sa abnormality ng pandemya. No? So next year, maaring mababa pa rin. Pero after ng pandemya, yun ang pagbabantayan namin. I think for the economy to truly recover, kailangan malakas pa rin yung programa ng family planning. Dahil yung mga pamilyang Pilipino, siguro nasanay sa mas maliit na pamilya, nasanay na resilient ang pamilya pag mas maliit, maghahanap sila ng family planning para ma-maintain nila ito. So we hope na patuloy ang trend na to. Of course, ayaw natin ng masyadong mababang but we hope that the trend will continue after the pandemic, lalo na sa paggamit ng family planning ng mga pamilyang Pilipino. Nabanggit niyo, totoo naman yung yung sinabi niyo na may yung mga ibang bansa umulan sila nung na-achieve nila yung ideal fertility rate tulad ng Japan, Korea. Isama na natin ng China na nung 80s and 90s. Malaking populasyon nila pero nung 90s bumaba ang populasyon nila, ang fertility rate nila at na-manage nila ng isang pamilya, isang anak. But ngayon, well, hindi kami bilib doon China ay bukod tangi sa buong mundo, may one-child policy sila. Pero in a way, labag yun sa usapan noong 1994 na dapat ang desisyon ng bilang ng anak ay sa pamilya. Ang nangyari lang, nang-impose yung estado na isang anak lang. So, medyo bumawi na sila ron. Pumapayag na sila ngayon na hanggang 3 yung anak. Yun nga yung point Yusek Yes. Dahil nung nababa natin nila yung mga yung population nila, nababa nila ng fertility rate, may problema naman sila ngayon sa future dahil aging yung kanilang mga population. Totoo 'yun. How will that affect yung naman ng Pilipinas? Ang advantage naman natin ngayon is yung ating young population. Well, actually, ang Pilipinas, tinataya namin magiging aging society by 2035. So, isipin mo, mula ngayon hanggang 2035, bababa ang population, ang fertility natin to around 2. No? So, we have between 2025 to 2035 to develop the policies na na-miss ng mga ibang bansa. And our policies should be in the area of proper timing ng family. Hindi family planning para yung bilang ay 2 lang. Ang kailangan ay proper timing. Nakikita natin ngayon, adolescent pregnancy, masyadong maaga.
Meron diyang mga masyadong matandang nanganganak. Problema yan sa ating health system pag matanda. Kailan ba yung ideal time para manganak? Yun yung panahon na physiologically maayos ang katawan mo, economically may income ka para masuportahan mo yung pamilya mo. So, kung ikaw ay nagsisimula ng pamilya, ang hinahanap mong panahon para manganak ay sometime below, after 20 and below 35. Yun ang ideal talaga. So, ang family planning ay makatutulong para ron. And if people do that, I think we will maintain a stable population. No? Yung sa China, nasanay sila ng isang anak lang eh. Nung sinabi ng China na pwede ka nang magdalawa, 3 anak, ang sabi ng karamihan, ayaw na namin. Happy na kami sa isa. So in a way, we have to balance our policies para hindi naman tayo magkaroon ng problema ngayon ng, alam mo yung Japan, negative na yung growth nila. Yung China, more than 20% of the population is over 65. Retired na. Ang Singapore, ang growth nila is by 0.5% na lang. So I think we will learn from what the other countries have gone through, and we will avoid, I hope, itong pitfall ng masyadong malaking aging population, tapos maliit yung productive na population. Yung bilang ng nagtatrabaho ay hindi na sapat para para masuportahan yung matanda at yung bata masyado. Kasi yun yung dependent population sa productive. So, kailangan in the next 15 years, maayos ang mga patakaran natin pagdating sa population para ma-achieve natin yung naabot na ng ibang kapitbahay nating bansa. Maraming salamat po, Yusek Perez. Sana po na-enlighten tayo, na-enlighten ang ating mga manonood at ang ating mga tagapagbasa ng Daily Tribune sa mga puntong ipinahatid sa atin ni Yusek Perez tungkol sa population management. At alamin natin bilang mga magulang, dapat maging responsable tayo at alamin natin ano ba yung kakayahan natin na suporta sa pamilya. Gaano ba kalaki kaya natin suporta ang pamilya, o isa lang ba o dalawa o tatlo na. Let's assess our capacity to provide a good or comfortable lifestyle sa ating pamilya. At ngayon naman, Yusek, dadako tayo sa isang laro. We will show you, we will ask you questions. Yes. Would you rather? And then you will answer it, yung first thing that comes into your mind. Short lang po ito. Umpisa na po natin. Sige. Okay, Yusek. Question number 1. Would you rather go back in time or see the future? Future. Would you rather have wings to fly or fins to explore the undersea? Wings or fins? Fins. Fins. I'm afraid of heights. Third question is, would you rather be a piece of art or a best-selling novel? Novel. I like words and the change that they bring. Would you rather drink wine or beer? Non-alcoholic ako eh. So, wine na lang. Pasip-sip lang. Last question. Would you rather hang out with a celebrity or a politician? Wala bang combination? Same answer. A politician who is a celebrity, okay lang. Thank you very much, Secretary Perez, for being such a good sport. And we will give you the floor to further encourage our viewers about population management. Yes, para sa amin, mahalaga ang kaalaman tungkol sa ating fertility, tungkol sa ating magagawa para mapaunlad ang pamilyang Pilipino. Kami sa PAPCOM, ang aming slogan ay Empowering Filipino Families. Doon kami nakatutok kung paano matulungan ang bawat pamilyang Pilipino. At nakikita namin ang pag-uusap sa family planning at sa population ay isang bagay na
magpapaunlad ng ating kinabukasan. Maraming salamat, Comfy. Maraming salamat po ulit, Yusek at Juan Antonio Perez, Executive Director ng Commission on Population and Development. So, join us again next week, every Tuesday for Straight Talk with Daily Tribune. Maraming salamat po. I am Comfy Manalo.